Ito magandang tanong sa mga DDS. Ano ang naging legacy ni Digonyo nung naging presidente siya? 6 years. Ano ang nagawa ni Digong sa Davao? Ano ang proyektong ginawa ni Digong para sa mga Davaoenyo nung naging presidente siya? Nakakapagpagawa ba siya ng Davao General Hospital? Davao General Provincial Hospital. Meron ba siya napagawang hospital para sa mga Davaoenyo? Kasi kailangan niyang i-grab yung opportunity. Naging presidente siya, di ba? Nagpagawa ba siya dyan ng mala Olympics, ng mga mala SEA Games, na palarong pangbansa kung saan pwedeng makapag ano ba yun, laban-laban ang mga iba't ibang universidad, dadayuhin yan, di ba? Nakapagpatayo ba siya dyan ng stadium na malaki? Flood control nga nang hinayang Isipin mo, 51 billion ang budget, nang hinayang, hindi ko lang kung binulsa o saan napunta. Instead na ilagay sa flood control, sayang ang pera. Iniharang na lang doon sa napakalawak na bakuran ni Boy Iyot. Sige, sabihin niyo mga DDS, in 6 years na umupo si Digong as president, ano yung nagawa niya para sa inyo? Nakapagpatayo ba siya ng maraming dyan, clinic? Lalo na dun sa mga liblib na lugar, di ba? Ang dami pong mahirap sa Davao Pinakamaraming mahirap sa buong Pilipinas, Davao. Ano nagawa sa inyo ni Digong? Actually, nung sino ba? Kay Gloria, wala. Nung kay Cory, ewan ko rin. Pero may pinagawa sila nung nagkaroon ng palarong pangbansa. Pinagpagawa sila ng napakalawak na dalaginding pa ako noon. Kay Cory yun. Kay Cory, nagpagawa ng napakalawak na field para sa palarong pambansa. Doon ginanap. Meron pala nagawa. Si Digonyo ba may nagawa? Yung provincial hospital. Nagpatayo ng bago. Kasi napaka-importante po no, makapag ka sa isang bayan, magkaroon ka ng malaking public hospital. Dinadayo talaga yun. Kahit sa mga ibang lugar, dinadayo yung na yun. Yung Pampanga Provincial Hospital na yun. Kasi nga, mura. Sa Davao ba, nakapagpagawa ba si Digong in 6 years na napagkakaupo niya? Ano legacy ni Digong sa Davao, mga DDS? Ano na itulong niya sa inyo doon sa pagiging presidente niya? Hindi ba dapat priority niya Davao? Kasi Davaoenyo siya Di ba? Binoto niyo siya So dapat naman ibalik niya sa inyo. Ano mga pinatayo ni ni Digong sa inyo? Ano ang mga pinalago niya diyan? Bukod lumago diyan yung yung mga kartel, yung mga drug lords at saka yung mga Chinese national na nagkaroon ng birth certificate at passport. So ano yung legacy na sa panunungkulan ni Digong in 6 years as president? Meron ba siyang ibinigay sa inyo? Itinulong sa inyo na ito 6 years ako naging presidente, ito ang para sa inyo naman. Diba? Ito naman ang para sa atin. Pagbaba ko sa pwesto in 6 years, meron na tayong sariling hospital. May mga clinics na tayo. May sarili na tayong Davao University. Meron bang ganon? Wala no? Wala. Walang ganon. Walang ganon. Naalala ko tuloy yung di ba? Yung pinabuwag ni Digong yung mga paaralan doon sa yung sa bundok. Kakaawa. Ayaw niya talagang maging ma-educate yung mga tao diyan. Ayaw niya gusto niya mahirap para nakukuha nila yung boto. Ganon kasama. Masama po matanda. Napakasama. Maitim ang budhi, maitim ang buto. Masama talaga, masamang tao, masamang nilalang. Yun. Magalit kayo kung magalit kayo, wala akong pakialam. Wapakils. Kaya buti nga sa kanya. Wala pa yan, sa lang buhay niya sa ICC.
Sa sarap ng buhay niya sa ICC. Tigil-tigilan niyo kami. Ang kabayaran niya kapag natigok na siya, kapag nategi na siya, yun ang kabayaran niya. Dahil meron pa siyang buhay sa kabilang buhay. Yun yung pagdudusahan niya. Yung pagdurusa niya dito sa lupa, diyan sa loob ng ICC, wala yan. Naka-aircon pa siya dyan eh. Naka-standby pa ang mga doktor, ang medics. Parang naka-hotel. May TV, may internet, may playground. San ka pa? Oh, parusa ba tawag dyan? Hindi. Afterlife is death. Doon pa lang siya magbabayad. Sa ngayon, hindi pa siya nagbabayad ng mga ginawa niya sa mga tao. Sa mga panloloko niya, pambubudol niya, pagnanakaw niya, sa kamanya-kanya. Tandaan niyo yan. Napakasamang tao. At alam mo yun, yung bunga niya, ganun din kasasama. Yung mga bungang inilabas niya dito sa mundo, napakasasama din. Kung ano ang puno siyang bunga.